So, ayun nga, marami tayong na-miss out actually. Oo. Nung nandirito tayo, yung rally ng INC, Ayan. di ba? Yung pagkakahuli kay Senator Rodante Marcoleta at saka yung mga unang araw ng impeachment. Oo, pero yun nga, maraming mga naghahanap sa atin actually. Oo. Nakakapag-vlog naman tayo niyan pero syempre pag nasa China ka kasi bawal ang YouTube at saka Facebook Wala. doon eh. Bago kami makapag-live. Kaya hindi tayo makapaga. Pero updated naman tayo sa mga nangyari at yung INC, grabe, no? Nakita Oo. niyo yung nangyari sa Grabe. rally ng INC, 2 araw, tapos sa pangatlong araw, di na binigay yung kanilang permit. Tapos tumuloy sila sa Liwasang Bonifacio, no? I was expecting lang talaga na sana mas tumagal, ano? Kasi yung KOJC, nung sila yung nagsagawa ng rally dito sa Liwasang Bonifacio, tumagal yun ng 8 days, 8 days. Tuloy-tuloy yun, ha? Oo, tuloy-tuloy na 8 days yun. Dito, 3 days tapos hininto na nila. Hindi, nabalitaan ba kung bakit hininto na nila? Ano bang Sa akin, parang wala na atang permit. Walang permit sa EDSA, no? Sa EDSA. Dito sa Liwasang Bonifacio, Freedom Park Freedom yan Park, so di kailangan ng permit. So far, wala tayong masyadong nabalitaan nun, eh. Ako meron. Ay, Ako sige, ano kung magkwento? kung ha. Oo. Baka kasi mo na. Mamaya tanungin natin si Attorney Attorney Guanzon, no, kasi sigurado ako alam niya kasi nung nasa Hong Kong tayo, napag-usapan natin yan yung rally. At may mga sinasabi sila na may strategy ang Iglesia ni Cristo. So marami rin kasing umikot na mga bali-balita, yung mga nagsasabi na nakatanggap na ng mga ex-deal yan, ganito, ganyan. Pero siguro naman nakita naman natin na aresto si di ba, si Dante Marcoleta. Oo, nakita naman natin. And nakakalungkot nga yun dahil nauna pa siyang nakulong si Congressman Mike Defensor kesa dito sa mga mastermind ng pagnanakaw sa bayang Pilipinas. Hindi ba sino ba yung sinasabi nila magnanakaw mastermind? Di ba? Itong bunuan. Yan. Biglang ginawang state witness. No? O paano nangyari yun? Di ba? Na siya magiging state witness. Umamin na di ba? Nanuklakaw siya. Umamin silang lahat ng mga taga-DPWH. Oo, nila. Yung mga taga-DPWH, hindi naman yan magnanakaw kung walang authority o walang parang go signal ng mga nasa itaas, hindi ba? So yun yung mga nakakalungkot dito. Kayo ba? Mga kaso ninyo, di ba kayo natatakot? Parang wala akong kaso Hindi, sa atin Meron naman din. Oo. ano naman tayo kumbaga, positibo naman tayo kasi alam naman natin na wala naman tayo ginawang masama. Oo naman. Nag-interview lang naman tayo Ito kasi ang nakakalungkot dito. Si Rodante Marcoleta. Malaking tao. Yes. Di ba? Suportado pa ng isa sa pinakamalaking religious organization sa Pilipinas. Pero ginanyan pa rin nila. Paano na kaya tayo? Hindi ba? Yun ang problema. Mas maliit tayo, no? Yun ang problema. Kasi sa panahon ngayon, parang marami ang nagsasabi na parang patuloy ang pagbibendalo. Oo. Pagtuloy ang pag-yurak sa ating batas, yung mga may kasalanan, parang pinagtatakpan, at yung mga nagsasalita laban sa may kasalanan, yun ang pinahihirapan. Bigyan nyo ng mensahe si Rodante Marcoleta at saka si Mike Defensor, ha? Oh, yeah. Bigyan natin si Mike Defensor. Kasi yung isang dito, katulad niya kanina, nag-release ang COMELEC ng statement na hindi na kinicriminalize. Decriminalizing yung yung donasyon kay Rodante Marcoleta. So ano kaya ang magiging effect nun sa kanyang kaso? Mamaya tatanong din natin yun kay Rowena Guanzon. Pero si Banat, mayroon bang yun? Effect Banat yung inisyo na ni-release ng COMELEC? Tingin mo meron sa kaso ni Rodante Marcoleta? Wala, dahil wala naman talagang reason kahit ano pa Talagang walang dahilan para makulong si Marcoleta. Kahit nga si Mike Defensor isipin mo, plunder case yun Paano ka magkaka-plunder case kung wala ka naman sa gobyerno, hindi ka naman part? Pangalawa, hindi naman pera ng taong bayan yan. Personal yan. Private money yan. Bakit mo sasabihin plunder? So, yung sa COMELEC, wala yan. Parang lang yan. Dahilan lang yan. Pero hindi talaga yan ang ang issue dyan. Sabi nga din ni COMELEC chairman, hiwalay siya sa ombudsman. Ombudsman talaga ang medyo weaponized ngayon, panahon na to. Ombudsman lang ba? Oo, pero yan yung tinatawag nilang Cavite Connection, Ombudsman, DOJ,
Ping Lacson, puros mga Oo. taga Cavite yan. Ang mga kinakana niyan, puros mga taga Cavite. Katulad dyan, sila Kiko Barsaga, di ba? Anyways, Pumipilya. dire-diretso. Yun na nga. At pag-uusapan natin yung mainit na trending na talagang binantayan ng taong bayan. Grabe yung tiwala ng taong bayan sa SMNI. Maraming salamat sa inyo. SMNI na lang naman kasi ang naghahatid ng patas na balita. Kung ano yung lumabas, yun lang yun. Wala nang labis, walang kulang, walang idadagdag, walang ibabawas, kung ano talaga yun. At kapag hindi kinalita na SMNI, Oo, wala yun. Hindi totoo yan. Fake news yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y